Ano lang po ako, interrupt po ako, brother, pagka po hindi po clear yung boses ko, no? So, Copy po, yan, copy. praise God. Okay, glory to God, no? Blessed evening po sa bawat isa, no? Dito po, for the second time po. Glory to God po, una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa po, papasalamat po ako kay Ate Bev, no po, ang aking kababayan dito sa Nueva Ecija na sa pangalawang pagkakataon na invite po tayo para mag-share o mag-speak ng salita ng ating Panginoon, no? Alam ko po ang iba sa inyo, kung sino po yung nandito nung time na nag-speak po ako nung una, ay kilala na po ako. Pero sa wala po dito, ako po muli, si Brother Robert, no? Ako po ay si Brother Robert Diaz from Nueva Ecija. No po, ako po ngayon ay nagpa-pioneering, no po. Actually, hindi pa po ako ordained na pastor. Nagpa-pioneering pastor pa lang po ako dito po sa Haen, Nueva Ecija ng JCOB Church, no? So, yun, short introduction na lang po sa pagpapakilala para po ma-share na po natin agad ang salita ng ating Panginoon. So, i-ready po natin ang ating sarili dahil lahat po tayo ay talagang pagpapalain, tutulungan at tuturuan ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo manalangin, nais ko po nang basahin yung text natin for tonight. Ano po? Sino po sa inyo nakakaalam or may Bible po dyan? Pakicheck nyo na lang po. Siguro po kahit ako na lang po yung magbabasa para dire-diretso na lang po tayo. Ang pinaka-text po natin ngayon sa gabing ito ay mababasa natin sa Roma 5:8 hanggang 9 o Romans chapter 5 verse 8 to 9. Sa Tagalog po tayo, no? Ang sabi po dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, no? Nang mamatay si Kristo para sa atin, noong tayo'y makasalanan pa. Verse 9, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So tayo po muna ay manalangin. Ama banal na dakila sa lahat, maraming salamat po Ama sa oras na ito. Patuloy namin Lord, ina-acknowledge, pinapanalangin o God, na ang banal na Espiritu ang tunay na mag-lead, mag-guide, magturo sa amin Lord kung paano namin mauunawaan yung lawak at lalim ng mga salita mo in the mighty name of Jesus. Lord, gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Ikaw ang makita, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, hindi po ang aking sarili dahil wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo, wala akong magagawa kung wala ka sa akin. Kaya Lord, I pray na ikaw po, O Diyos, ang tunay, Lord God, na manghusap sa puso, sa isip, at kaluluwa ng aking mga kapatid. In the mighty name of Jesus. Sayaan mo po, Ama, na ang mga salita mo ay magsilbing isang binhi na matatanim sa matabang lupa, hindi yung binhi na natanim sa daan, natanim sa dawagan, o natanim sa batuhan, Lord God, dahil sinabi mo, Lord, sa iyong salita, ang binhi na natanim sa batuhan o sa daan ay pagdakay ninanakaw ng kaaway. But Lord, I pray and we pray, O God, na ang salita mo, Panginoon, ay matatanim sa matabang lupa. Ito nga po yung puso ng aking mga kapatid na tutubo, lalago at mamumunga ng tagta-30, tag-anim na po, tag-100 na paglago. In the mighty name of Jesus. Ito po ang lahat ng papuri, ito po ang lahat ng pagsamba, and I rebuke and cast out all the works of the enemy in the mighty name of Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God, no? Tuloy-tuloy na po tayo, no? Sabi ko nga po, brother, pakiterap lang po ako pagka po nag-choppy ako o meron po kayong hindi narinig sa aking naibabahagi. So, glory to God po. Muli, sabi po ng ating text, sabi po ng ating binasa, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Grabe yung love ng Lord. Grabe yung pag-ibig ng Lord. Grabe yung pinapakita ng Lord na pag-ibig sa atin. Hindi lang ito nung unang panahon. Maging sa panahon natin ngayon, maging sa susunod pang henerasyon, hanggang sa muling pagdatating ng ating Panginoong Jesus. Ganun po kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Yung po yung tunay na pag-ibig ng Diyos, hindi lamang sa mga unang ninuno natin, hindi lamang sa unang mga tao na nabuhay sa mundo, even sa panahon ngayon at sa mga susunod pang panahon na darating. Doon po itinutukoy ni Paul o ng may sulat ng Romans, no? Yung word na ito. Pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Napakatinding pag-ibig na ito. Minahal ka ng Diyos, minahal ako ng Diyos, pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Hindi ito nung time na matuwid ka.
Hindi ito yung time na ginagawa mo yung bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Hindi ito yung time na nagagawa mo yung bagay na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Alam mo, pinakamaganda sa Lord. Mas pinakita niya yung kanyang pag-ibig at pagpapadama ng pagmamahal niya sa iyo nung makasalanan ka. Pag ito na-appreciate mo, pag ito na-appreciate natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kahit tayo makasalanan, mas mapapaserve ka talaga sa Lord. Amen? Andiyan pa po ba kayo? No, sabi dito, no? Pinadama ng Diyos nung tayo makasalanan pa, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo. No po, alam niyo po yung dugong tumigil sa krus ng Kalbaryo? Hindi po yun nawalan ng kabuluhan. Napaka-powerful po nun. Napaka-effective po ng dugo na yon. Dahil kung di sa dugo na yon, hindi ka maliligtas, hindi ako maliligtas, walang maliligtas. But because of the blood of Jesus, we are forgiven. No po, lahat tayo pinatawad dahil dun sa dugo na yun. Lahat tayo napatawad, nalinis ang ating karumihan dahil sa dugo na yun. Then sabi dito, no, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. No? Yung kasamaan mo, yung karumihan mo, yung kasalanan mo, yung kasalanan ng mga ninuno natin, pinawalang sala na yun ng Panginoon. Nawala lahat yun because of Christ, because of Jesus. No? Ganong katindi yung pag-ibig ng Diyos, ganong pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa ating lahat na kahit ano pa yung kasalanan mo noon, kahit ano pa yung naging pagkakasala mo, pinatawad ka. Ako at tayong lahat. And then, ito yung pinakamagandang sinabi ni Paul sa dulo. At tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Meaning to say, ang sino mang tunay na umibig at nanampalataya sa Diyos ay naligtas, napatawad, at tunay na nawala na, take note, nawala na. Alam niyo po, matindi yung puot ng Diyos sa kasalanan. No? Hindi po galit ang Diyos sa makasalanan, pero galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Hello? At yun po yung inalis sa atin ng word ng mamatay si Kristo sa krus. No? Kung iisipin mo yung word, kung isipin mo yung word ng Roman, ang tindi ng love ni Jesus eh. Ang tindi ng love ni God. Na sarili niyang anak, no? Ibinuwis niya, maligtas ka lamang. Maligtas lamang tayo. No? Grabing pag-ibig. Napakatinding pag-ibig na maging yung puot na yon nawala dahil sa pag-ibig. Alam mo yung feeling na kahit galit ka na sa kapatid mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, kahit kanino pa. Because of the love of God, because of the grace of God, because of forgiveness ng Lord na binigay sa atin at love ng Lord na pinakita sa atin, yun dapat din na nagmamanifest sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Kaya nga po yung topic natin ngayon, ano? Alam niyo po yung title natin ngayon? No? Kanina, in-emphasize natin, binigyan din natin kung paano pinakita at pinadama ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin, at the same time, kung paano, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nawala yung puot, nawala yung kasalanan, pinatawad yung kasalanan, napawalang sala ang kasalanan, at tiyak na maliligtas pa. Grabe, 3 bagay yung sinabi ni Lord dito, 3 bagay yung sinabi sa word na to. Pinawalang sala ang kasalanan mo, pinatawad ka, sabi dito, nawala yung sala, pinatawad ka, at naligtas ka. Ano po? Dahil yun sa love ng Lord. Because of the love of God. Now, dito na magsisimula yung message ng Lord sa iyo, sa akin. Hindi lang po ito sa iyo. Hindi lang po sa inyo na nakikinig ngayon. Even po sa akin. Tayong lahat po ang tinuturuan at tuturuan sa gabing ito. Sabi ng ating point o ng ating title, no? God shows His love. Then ngayon, ito naman yung pagbubulayan natin sa 4 points. How do we show our love to God? Paano natin o paano mo ipinapakita o naipapakita ang iyong pagmamahal sa Diyos? Paano tayo nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos? O paano natin nasasabi sa ating sarili na naipapakita ko yung love ko sa Lord? Mahal ko ang Lord. Madaling sabihin, mahal mo ang Lord. Madaling sabihin na minamahal mo ang Lord. Pero ang tanong, paano to nakikita sa buhay mo?
paano mo napapakita ito sa pamumuhay mo. At yun po yung pagbubulayan natin ngayon. At magugulat kayo kung gaano katindi yung message ng Lord, the way na ginagawa natin yung tunay na pagmamahal natin sa Diyos, hindi lang sa ating salita, even sa ating mga action. Right? Nandiyan pa po ba kayo? Number 1 point, 4 points lang naman po ito. Love din po yung 4 points natin, LOVE. No? Kung ano yung ating pinag-aaralan, yun din po yung ating pag-aaralan. Ano po? Sabi dito, how do we show our love to God? O paano natin ipapakita o naipapakita ang ating pagmamahal sa Diyos? Number 1 point, we need to be loyal to the Lord. No po? Ito daw po yung isang paraan na kung paano natin napapakita yung ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging loyal sa Diyos. Ano ba yung loyal? Ito yung nagiging tapat ka, nagiging totoo ka. No? Alam niyo po ba, ang pagiging totoo, kahit na ikay makasalanan, inaamin mo makasalanan ka, inaamin mo na may pagkukulang ka, inaamin mo na nagkakamali ka, yan ay faithful. Isang katapatan kanina nga yung nagpe-pray, grabe, na-bless ako sa nagpe-pray kanina, no? Talagang ibinibigay niya lahat sa Panginoon. Dahil kahit hindi tayo nagiging tapat, ang Lord nananatiling tapat sa atin. At ito po yung isang way o isang paraan na pinapatunayan natin o mapapatunayan natin na talagang mahal natin ng Diyos o nagmamahal tayo sa Diyos. Dapat po ba naka-open cam? Sorry po, ano? O okay lang po kahit hindi naka-open cam. Pag po ba may nag-speak, naka-open cam po dito? Okay lang po. O hindi po. Okay. Sige po. Salamat po, ate. So, ayun. Sabi po dito, no? Loyal to the Lord. No, ngayon, paano tayo? Paano natin nasasabing tapat tayo sa Panginoon? Paano natin nasasabing nagiging tapat tayo sa Panginoon? Madaling sabihin na faithful ka. Madaling sabihin, nagiging tapat ako sa Lord. Madaling sabihin, nagiging tapat naman ako sa Lord. Tapat naman ako sa Lord eh. No? Madali pong sabihin yan. But, paano mo nasasabing totoo yung sinasabi mo? At yan po ay makikita mo dapat sa buhay mo o nakikita dapat sa buhay mo. Right? Madaling sabihin tapat ka. Madaling sabihin nagiging tapat ka. Pero paano naman? Paano naman yung buhay mo? Tunay ba na nakikita? No? Sabi dito, we need to be loyal to the Lord. Why? Bakit kaya napakahalaga na maging faithful tayo sa Lord? Bakit kaya napakainam o napakabuti na maging tapat tayo sa Diyos? Alam niyo po yung sabi ng word, Proverbs chapter 2 verse 8, no? Ang sabi po dito, for he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. No? Sa Tagalog, ang ganda po ng sinabi, binabantayan, no? Sabihin natin, binabantayan ng Diyos ang daan ng katarungan, no? At ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Ang Lord pala alam na alam niya kung talagang faithful ka. Ang Lord pala alam na alam niya kung talagang loyal ka. Ang Lord pala alam na alam niya kung totoo yung pagiging loyal mo o hindi. Dahil siguro ginaguide ka lang niya. Pinagmamasdan ka lang niya. Tinitignan ka lang niya. How? Paano? Totoo ba? Sabi ko nga kanina, madali sabihin. Pero hindi mo may tatago sa Lord kung talagang tapat o hindi. Kaya sobrang nakakaya sa Lord pag hindi ka faithful. Pero ang sabi ng ating topic, pag daw tayo nagiging loyal sa Lord, pag daw tayo nagiging totoo sa Lord, pag daw tayo nagiging faithful sa Lord, no? Ito daw yung isang paraan na tunay na umiibig tayo sa Diyos. Na tunay na tayo'y umiibig at nagmamahal sa Diyos. Hello? Andiyan po ba kayo? Masakit po ba? No? Alam niyo po, ang masakit, nakapagpapalakas. Ang masakit, nakapagpapalaya. Ang katotohanan, nakapagpapalaya. Kaya maging totoo ka na. Sabihin mo sa sarili mo. Kasi hindi ko po alam kung may katabi kayo dyan. Maging totoo ka na. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Yun, number 1 point. We need to be loyal. Napakahalaga po na pagiging loyal natin sa Lord. Dahil ito po yung isang way na kapag ikaw ay loyal sa Lord, nagpapatunay lang na talagang mahal mo si Lord. Dahil yun po yung ating pinag-aaralan, paano mo napapakita ang yung pag-ibig sa Diyos. Ang Lord po, binabantayan ka lang niya, sinusubaybayan ka lang niya, tinitignan ka lang niya, nagmamasid lang siya sa'yo. Kung babasahin natin yung Psalms 139, no? Sabi doon sa Psalms 139,
nasasaliksik niya yung puso mo, no? Nasasaliksik niya yung isip mo, nakikita ka niya walang lilid sa Diyos. Amen? Number 2 points. Mabilis lang naman po ito, no? Diyan na po, medyo pinapawisan ng yung lingkod, no? Ayan, sabi po ng number 2 points natin, we need to be obedient to the Lord, no? O obedience to the Lord. Number 2 points, obedience to the Lord. No po? Ang isa do, pagpapatunay na ikaw ay umiibig sa Diyos. Si Lord, pinakita na niya, pinatunayan na niya yung pag-ibig niya sa iyo eh. Eh ikaw naman, how about you? How about us? Paano naman tayo? Paano natin napapatunayan yung ating pag-ibig sa Diyos? Paano natin nasasabi na talagang umiibig tayo sa Diyos? Paano natin natitiyak na ikaw, ako, o tayong lahat ay mamahal sa Diyos, nagmamahal sa Diyos o umiibig sa Diyos? Right? Andiyan pa po ba kayo? Sabi dito, obedience to the Lord. Isang pagpapatunay pala ng pag-ibig mo sa Diyos, pag-ibig ko sa Diyos, pag-ibig natin sa Diyos ay yung ating pagsunod. No, meron yung sinabi si Lord, obedience is better than sacrifice. Meron sinabi si Lord na mas mahalaga ang pagsunod kaysa sakripisyo. Kahit anong pagsasakripisyo mo, kahit anong paghihirap mo, kahit anong pagpapagal mo, kahit anong pananalangin mo, whatever na ginagawa mo. Pero kung hindi mo natitiyak na nasusunod mo yung kalooban ng Panginoon, nating ang lahat ng pagpapagal mo. Pero ang sabi rin ng Bible, hindi nawawalang kabulan ng iyong ginagawa. The way na tama ang iyong pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Hello? Kanya pa po ba kayo? Obedience to the Lord, sabi ng Bible. John chapter 14, verse 15. No? Ano po yung sabi doon? No? If you love me, keep my command. Doon muna tayo sa unang sinabi. If you love me. If you love me. No? Tinatanong tayo ng Diyos ngayon. Tinasabihan tayo ng Diyos ngayon. Si Jesus yung nagsasalita dito. Take note mga kapatid. Si Jesus yung nagsasalita dito. If you love me. Ang ganito sinasabi Lord. Kung mahal mo ako. Kung totoong mahal mo ako. Ito po ngayon sinasabi sa atin. If you love me. Sabi ni Jesus. Keep my command. In Tagalog version, kung iniibig ninyo ako, kung ikaw daw ay totoong umiibig sa Diyos, o nagmamahal sa Diyos, o talagang ibinibigay mo yung buhay at pag-ibig mo sa Diyos, tutuparin ninyo ang aking mga tinuturo. No? Tutuparin mo daw, o tinutupad daw pala dapat natin ang kanyang mga tinuturo. Ganito niya sinasabi sa mga disciples niya. Na po, that time, kausap niya yung mga disciples niya dito sa senaryong ito. Sinasabi niya sa mga disciples niya, kayo mga disipulo ko, kung talagang iniibig ninyo ako, kung talagang mahal ninyo ako, kung totoo yung pagmamahal niyo sa akin, no? Tutuparin ninyo yung mga tinuturo ko. Tutuparin ninyo yung mga inuutos ko. Tutuparin ninyo yung kalooban ko. Same thing po sa panahon natin ngayon. Ganon din po yung sinasabi sa atin ng Lord. Kung mahal mo ang Diyos, kung gusto mo maipakita ang pagmamahal mo sa Diyos, tutuparin mo ang kanyang mga katuruan. Tutuparin mo ang kanyang mga inuutos. If you love the Lord your God, you will do the will of God. Hello? Oh, ganda po ng sabi dito, we must obey, no? We must obey to the command of God and we will experience overflowing blessing. Grabe, susunod ka ng sunod, may overflowing blessing pa. Saan ka pa? Kay Lord ka na. Sumunod ka lang. Gawin mo lang ang pinapagawa, tinuturo niya sa'yo. And you will see. No? Kaya nga, napakahalaga, gawin mo muna bago ka magreklamo. Gawin mo muna bago ka mag-react. And makikita mo. Alam niyo si Lord, di ba? Ang tawa kasi, to see is to believe. But si Lord, gawin mo muna. At makikita mo. Gusto ni Lord, may pakita ka muna. Dahil hindi mo makikita kung ano yung gusto niyang ipakita sa'yo. Hello? Kanya pa po ba kayo? Meron po bang nasasaktan? Yes. No, ganito lang po ako mag-share. Pero ako po, grabe po, ako mismo tinuturuan din po ng message. Bless.
Kaka-bless lang yung word, no? Sabi niya, we must obey to the Lord, no? Dapat tayong sumunod sa utos ng Diyos. Dapat tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. And then sabi niya pa dito, at mararanasan natin ang mag-uumapaw, nag-uumapaw na pagpapala ng Diyos. Biruin mo, susunod ka lang, mararanasan mo yung pagpapala, pero take note, no? Hindi ka na nga sumusunod, pero nararanasan mo pa rin yung pag-iingat mo. Hindi ka na nga sumusunod lahat, hindi mo na nga nasusunod lahat, pero nararanasan mo pa rin yung biyaya niya. How much more kung nasunod mo pa yung kalooban ng Diyos? At yun yung promise niya. Pag nasunod mo yung kanyang utos at kalooban, mas makikita mo yung overflowing blessing. No? Sabi po ng Bible, no? Sabi po ng Bible, Deuteronomy o Deuteronomy, chapter 28, verse 2, 3, 5, and 6. Ang gaganda po ng sinabi sa mga taga-Israel dito. Kunin po natin yung principle nito. Alam niyo po, yung principle nito para sa ating lahat. No po? Lahat ng mababasa natin sa Bible, all the principle, pwede nating pwede nating makuha. Right? At pag ginawa natin yung principle na yon, makikita mo kung paano ka mas nagiging karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos at napapakita mo yung pagmamahal mo. Sabi ng Bible, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ganito sinasabi ng may sulat ng Deuteronomy, no? Si Moises, ang alam ko may sulat nito, ng sulat ni Moises, na sabi niya, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapala, no? Pagpapala ng ang lahat ng mga pagpapalang ito, no? Lahat daw ng pagpapalang ito, mapapadoon daw sa mga taga-Israel, no? Kung, pero may bago mapasa iyo, meron mo ng kung, meron mo ng if, sabi dito, kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ganon sinasabi ni Moises sa mga taga-Israelita na mapapasa inyo ang biyaya, ang pagpapala, ang lahat ng pangangailangan ninyong pagpapala kung susundin ninyo si God. Sabi ko nga sa inyo, yung principle, gusto mo maranasan yung pagpapala ng Diyos. Gusto mo maranasan yung pagpapala na higit pa sa inaasahan mo. Sundin mo muna ang Diyos. Hello? Andiyan pa po ba kayo? No? Verse 3, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Ganito sinasabi ni Moises na kaya kayong pagpalain ng Diyos sa inyong bayan. Kaya kayong pagpalain ng Diyos sa inyong bukidin. Kaya kayong pagpalain ng Diyos sa inyong pangangailangan. No po? Nung tayo na sinasabi niya sa Israelita ito, at the same time sa atin din po, kung kukunin natin yung principle, kaya kang pagpalain ng Diyos, ano man yung pangangailangan mo. Kaya kang pagpalain ng Diyos, ano man yung ninanais mo. Pero ang tanong, sinusunod mo ba ang kalooban ng Diyos? Dahil isa sa ang pagsunod sa pag-ibig mo sa Diyos. Then, sabi niya, verse 5, pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaling butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Kapatid, nung sinusulat ito, nung binabasa ito ni Moises, no? Nung sinasabi ito ni Moises sa mga Israelita, ito yung mga pangangailangan ng panahon na yun ng mga Israelita. Ngayon, ikaw kapatid, hindi naman lahat siguro tayo dito may bukirin. Hindi naman siguro lahat dito may taniman. No? Kung sino man po sa inyo may bukirin ka, kapatid, sumunod ka sa Diyos, pagpapalaan ni God yung bukirin mo. Pero kung ano man yung tinatangkilik mo, kung ano man yung nasa sayo, kung ano man yung meron ka, kung ano man yung trabaho meron ka, kung ano man yung mga bagay na meron ka, dahil ginagawa mo ito dahil sa pagsunod mo sa Diyos, kaya pagpalain ng Diyos. Yan, tinatangkilik mo the way na susunod mo ang kalooban ng Diyos. Wow! No? Napadama mo na yung pag-ibig mo sa Diyos, pinakita mo na yung pag-ibig mo sa Diyos, naranasan mo pa yung overflowing ng Diyos sa buhay mo dahil lang sa pagsunod mo. Di ka pa mapapawaw? Hindi ka pa mapapaglory to God? Na alam mo na ginagawa mong sumunod sa Diyos dahil mahal mo siya. Ginagawa mong sumunod sa Diyos dahil mahal na mahal mo siya. At the same time, nagugulat ka, there's a overflowing blessing na nangyayari sa'yo. Yung nag-testify kanina, part of your obedience yan, kapatid. Dahil sa pagsunod mo sa Diyos, kaya ka mararanasan mo yung pagpapala. Kaya
Payo ko sa iyo, kapatid, patuloy mong sundin ang kalooban ng Diyos at mararanasan mo. Hindi lang yung pagpapala sa iyong anak, even yung pagpapala sa relasyon mo sa iyong asawa. In the mighty name of Jesus. Sa nag-testify kanina, habang nakikinig ako, narinig ko kung paano yung sakit na meron siya sa asawa niya. Pero kapatid, papakita sa iyo ng Lord dahil sa pagsunod mo kung paano aayusin ng Diyos yung buhay ng asawa mo at ng buong pamilya mo. Sarap mamuhay ng buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pagsunod. Verse 6, no? Sabi po dito, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Grabe yung binigay sa verse 6, sa verse 3, 4, and 5. Sa verse 2, 3, and 5, ipinakita na kung paano pagpapalain ni Lord yung mga pangangailangan mo. Pinakita kung paano ibibigay ni Lord yung pangangailangan mo. Pagkain, inumin, o whatever. Sabi ko nga, ano man yung tinatangkilik mo, ano man yung trabaho mo, ano man yung meron ka, i-bless siya ni Lord dahil sa pagsunod mo, dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. At the same time, sabi pa dito sa verse 6, at pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Kapag yung ginagawa mo ay laging ayon sa kalooban ng Diyos, kapag yung ginagawa mo ay laging mayroong kang pag-ibig sa Diyos, nakikita mo kung paano ka pagpapalain ng Diyos sa lahat ng gagawin mo for the glory of His name. Oh, grabe. Bless yung message. No? Susunod ka lang dahil mahal mo ang Lord, pero ibubuhos niya yung pagpapala. Susunod ka lang dahil mahal mo ang Lord, pero ibubuhos niya pati yung pag-iingat. Susunod ka lang dahil mahal mo ang Lord, pero ipapakita niya kung paano kanya pagpapalain sa lahat ng iyong gagawin. Wow! Sino hindi mag-serve sa Lord? Sino hindi magpapatuloy sa Lord? Whatever. Hindi ko po sinasabi na porkit naglingkod ka sa Lord, porkit sumunod ka sa Lord, wala nang trials, wala nang test, wala nang persecution, wala nang perseverance. No, kapatid, hindi sinabi ng Lord na kapag sumunod ka sa Kanya, wala yun. Kahit sino mga propeta, lingkod ng Diyos, nung sumunod sila, there is a trial, there is a test, there is a perseverance. Kapatid, pero patuloy silang sumunod at nakita nila kung paano sila iningatan, pinagpala at sinamahan ng Diyos hanggang dulo ng buhay nila. Kaya nga sila mga naging kilala sa aklat. Dahil sa kanilang mga pagsubok na pinagdaanan ay nagpatuloy silang sumunod dahil sa pag-ibig nila sa Diyos. No? Then, sabi po dito, we must be consistent in obeying the word of God like Abraham. No? An example po si Abraham dito sa ating pinag-aaralan. Ano? Dapat daw tayo maging consistent. Kailangan consistent. Pare-pareho lagi. Hindi pwedeng mainit ka ngayon, bukas hindi. Maapoy ka ngayon, bukas hindi. Mahal mo si Lord ngayon, bukas hindi. No! Ang pag-ibig mo sa Diyos, whatever your situation, whatever your season, your love is never fail to the Lord. Same, the love ng Lord na hindi nag-fail sa'yo. Bagamat napakahirap, lalo na pag sobrang bigat na ng pagsubok mo. Mahirap patunayan na consistent yung love mo. Pero si Lord, consistent yung love niya sa'yo. Kaya tinuturuan tayo ng Lord, whatever your trials, whatever your problem, we need to be consistent your love to the Lord. No po? Sabi niya, we must be consistent obeying, no? Sa pamamagitan ng yung pagsunod sa Diyos. No po? Sabi po ng Genesis, basahin na po natin yung nasusulat sa Genesis chapter 22 verse 12 to 13. Patungkol po ito kay Abraham. Nakikita po natin, naniniwala ako, especially ang ating mga pastora na nandiyan. Sabi po sa verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Nakuha niyo po yung message? Yung message po dito, pinakita kung paano sumunod si Abraham sa anumang inuutos ng Diyos. Nung sabihin ni Lord na pumunta ka ron, pumunta si Abraham.
Nung sabihin ni Lord na dito ka magtatayo ng iyong bulwagan na kasama ang iyong buong pamilya, doon siya sumunod. Nang sabihin ni Lord, patayin mo yung anak mo at ialin mo sa akin. Wow. Sumunod si Abraham. Isang bagay na napakahirap gawin sa buhay, maging sa panahon natin ngayon. Sarili mo anak, papatayin mo sa harap ng Diyos. Iaalin mo dahil sa pagsunod sa Diyos. To say, kung nung panahon na yun, gano'n yung ginawa ni Abraham, panahon natin ngayon, kung meron kang dapat isahak na dapat bitawan para lang mapatunayan mo yung pagsunod mo sa Diyos, bitawan mo. Kung meron kang isaak na dapat mong iwanan mo. Sundin mo ang Diyos. Kung ano po yung point, then makikita mo. Ano yung nakita natin sa scenario? After na sundin ni Abraham lahat ng pinagawa ng Diyos, there's something na ginawa ang Diyos. Okay na. Hindi na namatay yung anak niya. Nag-provide pa ang Lord ng bagong buhay na iaalay doon para patayin at sunugin. Ganon din yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, buhay ko, buhay natin. Basta sumunod ka. Merong ipuprovide ng Lord. Merong ipuprovide ng Lord. Dito makikita natin na yung word na God will provide. Alam niyo, maganda sa Lord, hindi lang siya nag-provide ng buhay. Si Jesus yung pinaka-the best na provide sa atin. Kung hindi pinrovide ni God, kung hindi pinrovide ni Lord, si Jesus, hindi ka maliligtas. Hindi ako maliligtas, hindi tayo maliligtas. Hindi nag-alinlangan ng Ama na ilagay yung kanyang anak para lang maligtas tayong lahat. No? Kaya nga yung kwento na to, yung kay Abraham, same na ginawa ng Ama kay Jesus. Ganun niya katindi, tayo kamahal. Kaya nga pinakita rin ni Lord na ang tunay na pagmamahal sa Kanya ay yung kaya mong sumunod kahit na may mawala pa sa'yo. Then makikita mo kung paano siya magpuprovide. No? Ng buhay, ng pangangailangan mo. No? Grabe. Sarap ng message. Number 3 na po tayo. Dalawa na lang po. Publish lang po ito. No? Medyo napadiin lang po tayo sa second point. Ano? Dito po, inom lang ako ang tubig. Glory to God. So, ayan. Clear naman po ako. No? Interrupt nyo lang po ako pag nawawala ako. Number 3 point. Paano mo napapakita o napapadama ang pag-ibig mo sa Diyos? Ang number 3 points po natin, value to walk in the will of God. No? Napapakita doon natin yung ating tunay na pag-ibig sa Diyos, the way na pinapahalagahan natin. No? Ano ba yung value? Pagpapahalaga, pinapahalagahan. Yung will o yung word ng Lord. No? Ikaw kapatid, paano mo pinapahalagahan yung kalooban ng Diyos? Ako, paano ko pinapahalagahan ng kalooban ng Diyos? Paano ko pinapahalagahan ng salita ng Panginoon? The way na binabasa mo ito, the way na ina-apply mo ang salita ng Panginoon, nakikita mo na doon mo nabibigyang halaga ang kalooban ng Diyos. Dahil doon, sa pagpapahalaga mo na yan, doon mo mas napapakita sa paningin ng Diyos yung tunay mong pagmamahal sa Kanya. Job chapter 23 verse 12, sabi po ni Job, no? Ako'y hindi lumabag sa kanyang kautusan at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. Ganda ng word. Si Job, pine-emphasize niya, sinasabi niya hindi siya lumabag sa kautusan ng Diyos. At the same time, sabi niya dito, ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. No? Iniingatan, pinapahalagahan, no? Ginagawa at sinusunod. Gusto mong mapatunayan ang pag-ibig mo sa Diyos. Pahalagahan mo ang salita ng Panginoon. Isa pang word bago tayo sa last point. Sabi po ni David, Awit chapter 119, verse 11. Ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang maganda sa word ni David, no? Paano mo pinapahalagaan, binibigyan ng value
no, ang lahat ng bagay ang utos ng Panginoon na dahil sa pagpapahalaga mo sa mga bagay nito, napapakita mong mahal mo ang Diyos. Ito pa yung sinabi ni David, ang tindi. Kay Job pa lang, mabibless ka ni. Dahil si Job, ini-encourage tayo, sinasabihan tayo ni Job, ako'y hindi lumabag sa kanyang kautusan at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. No? Hindi mo lalabagin ang salita ng Diyos, iniingatan mo ang salita ng Diyos. Then sabi ni David, ganda ng sabi ni David, ang banal mong kautusan sa puso, dito sa puso, kaya napakalaga na ang salita, hindi lang dito. Hindi ko po sinasabing hindi mo kailangang isipin ang salita. Napakahalaga din po na nasa isip mo ang salita. Pero ang pinaka-the best, kung nasaan yung salita ng Diyos, andito. No? Ang banal mong kasulatan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala sa iyo kailanman. Grabe yung word ni David. Ilalayo naman natin si David after God's own heart. Ganun niya in-emphasize, ganun niya binigyan diin na ini-encourage ka ngayon ni David. Sabi ko, ako nila yung principle nito. Pag kinuha mo yung principle nito, in-apply mo, sinabuhay mo, ginawa mo, nakikita mo kung paano kikilos sa'yo ang salita ng Diyos. Dahil even si David sabi niya, ang banal mong kasulatan sa puso ko iingatan upang hindi ako magkasala sa iyo kailanman. Ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, ang pag-ibig sa Diyos na may pagpapahalaga ay yung salita na nalalagay sa isip natin ay mas inilalagay natin sa puso natin. Why? Hindi natin madadaya ang Lord. Puso natin ang tinitingnan ni Lord. Hindi yung talino mo, hindi yung galing mong magsalita, hindi yung galing mong mag-isip, hindi yung galing mong gumawa. Heart. Alam ni Lord yung laman ng heart mo. Kung gaano ka totoo yan. Kung gaano ka-genuine yan na sumusunod sa Kanya. Kung gaano ka-genuine yan na umiibig sa Kanya. Kung gaano ka-genuine yan, no? Na pinapahalagahan ang salita ng Panginoon dahil sa Kanyang pag-ibig sa Diyos. No? Number 4 points. Last na po tayo. Glory to God. Nandito na po tayo sa last point. No? Sabi po ng first point natin, loyal to the Lord. No? Number 2, obedience to the Lord. Number 3, value to walk in the will of God. And the last, and not the least, na ating point, letter E, example like Jesus. No? Ang nilagay ko dito si Jesus. Bakit hindi si Pablo? Bakit hindi si David? Bakit hindi si Abraham? Si Jesus. Why? Si Jesus lang naman kasi talaga yung pinaka-the best example sa Bible na walang sala, walang bahid, walang kasalanan, wala lahat. Kaya kung meron tayong the best example sa Bible, walang iba kundi si Jesus. Dahil si Jesus lang yung pinaka-the best example sa Bible. Hindi ko po sinasabing huwag nating gawing inspiration si Paul, si Abraham, si David. Go ahead. No problem po. Kung meron nga lang po, no? Talagang mas pinaka-the best na example is only Jesus. Why? Because only Jesus is the way, the truth, and the life. Not Abraham, not David, not Paul. Only Jesus. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Sabi niyo dito, example o maging halimbawa katulad ni Kristo. No? Ganda po ng sinabi. Sabi po dito, ang pag-ibig pala natin sa Diyos, kung gusto mong napapakita at napapadama yung pag-ibig mo sa Diyos, napakahalaga na ikaw ay nagiging isang halimbawa. Napakahalaga na ikaw ay nagiging example. Napakahalaga na pinapakita mo na ikaw ay isang example, isang inspirasyon, isang nakapagbibigay motibasyon, isang nakapagbibigay ng inspirasyon, isang nakapagbibigay ng encouragement sa kapwa mo. The example of what you are para sa pagsunod mo sa Diyos. Hello? Part ng pag-ibig natin sa Diyos, tayo ay nagiging example. Sabi po ni Paul, no? Sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Yung 1 Timothy chapter 4, verse 12, kinakausap ni Paul si Timothy. Ano po? Sulat ko ni Timothy, no? Pero si Paul nagsasalita po dito, no? Sabi niya dito, huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Basahin ko muna lahat, ano? Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. No? Si Paul, sinasabihan niya si Timothy
Ang sabi niya kay Timothy, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. No? Ito po ba? Porkit sinabi ni Paul kay Timothy na huwag mong hayaan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sinasabi lang po dito ni Paul ito kay Timothy, huwag mong hayaan na maliitin ka, hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Si Timothy po kasi napakabata niya ding naging pastor. Alam naman po natin dito, kapag ikaw ay bata pa, kapag ikaw ay bago-bago pa lang, mararanasan mo yung persecution, mararanasan mo yung condemnation, mararanasan mo yung kukutsain ka, lalaitin ka, uhusihan ka, dahil sa pagkabata mong paglilingkod sa Diyos. Si Paul din mismo, si Timothy din mismo, nararanasan niya ito dahil napakabata niya naging pastor. Even kayo po, kung bago ka palang mananampalataya, bago ka palang nalingkod ng Diyos, bago ka palang nagpapagamit sa Diyos, ito po yung binibigay sa iyo ng mensahe ng Panginoon. Ito po yung binibigay na mensahe sa atin ng Diyos. Gusto mo mas mapakita mo yung tunay mong pag-ibig mo sa Diyos. Be example. Paanong paraan? Hindi mo papansinin, no? Parang ganito, palitan natin yung hamakin, no? Sabi niya dito, wag mong hayaang hamakin kanino man. Anong sinasabi lang ni Paul? Wag mong hayaan, no? Na wag mong pansinin na kahit tinahamak ka ng kahit na sino man, no? Magpatuloy ka pa rin. Parang ganun po yung sinasabi lang po ni Paul kay Timothy. Kahit may panghamak, kahit may pangungutya, at kahit may pang-condemn, may mga sinasabi sa iyo ang tao, magpatuloy ka ng pag-serve sa Lord. Magpatuloy ka ng pagpapagamit sa Lord. Magpatuloy ka ng pagsisik sa Lord. Magpatuloy ka maging halimbawa sa mga tao upang ikaw ay maging isang tunay at ganap na namamahal sa Diyos. Then sabi niya dito, ito yung sinabi ni Paul, no? After niya sabihin, wag mong hayaang hamakin ka, nino man, dahil sa iyong kabataan. Bata pa kasi si Timothy that time. Then, may tuldok. Pansinin niyo po yung sinabi sa mga susunod na salita. Sabi ni Paul, sa halip, kung may panghamak sa iyo, may condemnation sa iyo, may persecution sa iyo, may sinasabi sa iyo hindi maganda ang tao, sa kabila ng paglilingkod at pagsunod mo at pagiging halimbawa sa mga mananampalataya, bago ka man o matagal na, sabi ni Paul, sa halip sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Mas maging halimbawa ka. Mas magpatuloy ka sa pag-serve. Mas magpatuloy ka bilang encouragement. Mas magpatuloy ka mag-motivate. Mas magpatuloy kang magpagamit. Mas magpatuloy ka na maging halimbawa sa mga mananampalataya. Kung talagang mahal mo ang Diyos, ano man yung maranasan mo, magiging halimbawa ka lagi sa mga tao. Lalo na sa mananampalataya. Sabi niya, maging halimbawa sa mga mananampalataya. Eto pa, binigyan din pa ni Lord, o binigyan din pa ni Paul. No? Sabi niya dito, sa iyong pagsasalita, no po, ano ka magsalita? Kung ikaw ay may pananalitang nakalulugod, nakaka-encourage, nakamotivate, nakapagpapalakas, nakapagbibigay ng inspirasyon, do it, be it. Gawin mo lagi yon. Napakahalaga po na kapag ikaw ay magaling kang magsalita, nakukuha mo yung loob ng tao for the glory of God, not for the glory of you, do it. Magpatuloy ka, kapatid. Magpatuloy kang maging halimbawa sa mga pananalita mo. Magpatuloy kang maging halimbawa sa pagpapalakas mo sa pamamagitan ng iyong mga salita sa iyong kapwa. Dahil ito yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Be example in your word. No? Napakahalaga po ng mga sinasabi natin. Dahil there is a power in tongue. Life and death in your tongue. Life and death sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kung gusto mong may mabuhay, magsalita ka ng mabuti. Kung gusto mong magkaroon ng buhay ang salita mo, magsalita ka ng mabuti. No? Dalawang word yung sinabi doon sa Proverbs 18:22 o 18:21 yun. No? Patay, buhay. Sino mananampalataya ang gusto magsalita ng kamatayan? Ang laging bibitawan ng isang tunay na mananampalataya at umiibig sa Diyos ay yung nakapagbibigay ng buhay, motivation, encouragement para siya laging maging halimbawa. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, at pananampalataya. Napakahalaga po na nakikita yung pananampalataya mo, nakikita yung pag-ibig mo, nakikita yung pag-uugali mo. No po, hindi mo may tatatwat, hindi mo may tatago ang tunay mong pag-ibig, pag-uugali, pananampalataya sa pamumuhay mo dito sa lupa. Pero sabi ni Paul sa atin ngayon,
we need to be example from your word, your faith, no? Your love, no? Example sa lahat, maging sa mananampalataya, lalo na sa mananampalataya, no? At take note mga kapatid, hindi lang po sa mananampalataya, even po sa mga hindi pa mananampalataya. Ito yung pinaka the best manifestation and testimony na kapag ang di mananampalataya ang nagpatotoo sa iyo na isa kang mabuting kalimbawa, glory to God. Dahil nagiging mabuti ka kalimbawa. Madaling maging mabuting halimbawa sa buhay ng kapwa mo mananampalataya. Pero pag ang isang di mananampalataya ang nagsabi sa iyo na mabuti kang halimbawa, glory to God. Dahil umiibig ka. Then, at malinis na pamumuhay. No? Hindi lang daw sa salita, hindi lang daw sa pananampalataya, hindi lang daw sa pag-ibig, hindi lang daw sa pag-uugali, even sa malinis na pamumuhay. Kaya nga si Tito mismo sinabi niya, dapat isa lang ang asawa, ganito ganyan, ganito ganon, halimbawa ka, no? Hindi ko po sinasabing ano yung mga may mga tinuturo po ang Lord, no? Syempre kapag naging Christian ka na, totally Christian ka na, marahil merong nagkamali sa atin o may nagkamali na mga tao na nagkaroon ng ibang asawa. No problem po yun, dahil tinuturuan po yun. Marahil hindi pa sila Christian nun. Pero ngayong isa ka ng Kristiyano, alam mo na yung tinuturo ni Tito, ni Timothy, ni Paul, na isa lang ang asawa. Right? Nandiyan pa po ba kayo? The example ng maging malinis ang pamumuhay. No? Sa ating pong conclusion at pagtatapos, glory to God po, salamat po sa Panginoon. Paano natin ipapakita ang ating pagmamahal sa Diyos? Number 1 point, loyal to the Lord. Napakahalaga po ng pagiging tapat at totoo natin sa Diyos. Gusto mong mapatunayan na mahal mo ang Diyos, maging faithful ka sa Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Number 2, obedience. Napakahalaga po ng pagsunod. Sabi ko nga po kanina, obedience is better than sacrifice. Kaya pagsunod ang tunay na pagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. Number 3, we need to value to walk the will of God. No? Pinapahalagan po natin, paano natin nasasabi na napapahalagahan natin ang pagsunod natin sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Pag binasa mo ang salita ng Diyos, napakadaming katuruan, napakadaming aral, napakadaming magbibigay sa iyo ng motivation, encouragement, and transformation to your life to obey the will of the Lord. Number 4, example like Jesus. Maging halimbawa po tayo lagi katulad ni Kristo. Dahil yun po ang hinahanap sa at ni Kristo. So tayo po yung manalangin. Ang banal na dakila sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami nga po tinuruan mo, Lord. Masakit man ang iyong mensahe, Lord. Naniniwala po ako, Lord, na ang salita mo, Panginoon, ay katulad ng tabak na magkabilit-talin, tumatagos sa buto, kaluluwa o kasukasukan at nakatatako ng nilalaman ng puso't isip ng mga tao. At ito nga po, Panginoon, ang nagsisilbing lakas at transformation namin para kami, Lord, mas patuloy na umibig, maglingkod at sumunod sa kalooban mo. Salamat po, Ama, minsan pa sa pribilehiyong ginamit mo ako sa gawain ito, Panginoon, sa pangunguna po ng mga kapastorahan ng platform na ito, especially po sa nag-invite sa akin kay Beverly, Lord. Salamat po, Ama, sa pagkilos mo sa buhay niya, sa pag-reach out niya sa mga lingkod mo, Panginoon, para magpalakasan, magpatatagan, at magtulungan sa pananampalataya, paglago bilang mananampalataya. Pagpalain niyo po ang ministry ito. Pagpalain mo po si Bev, pagpalain mo po ang lahat ng pastora ng platform na ito. I declare blessing upon blessing. I declare anointing, power, wisdom, knowledge and understanding from your word sa lahat ng ginagamit mo sa platform na ito. And all glory, honor, worship and adoration belongs to you alone, O God, in the mighty name of Jesus. All will say, Amen. Amen. Thank you so much mga kapatid, and to God be all the glory. God bless you.